Hi guys, welcome back. Once again, advice for today's is ang di gumawa ng mabubuting gawa ng ating Diyos anak na si Jesus Christ ay may malaking kaparusahan sa ating Diyos Ama. Ganito po yan eh. Kapag patuloy kang gumagawa ng masama, tapos hindi ka na nagbabago, sige kagawa ng mga bisyo mo, pag-aadik, pagnanakaw, pangangalunya, pagsamba sa mga Diyos-Diyosan, pagsisinungaling, pagsasaksi ng mga dito to, pagnanakaw, pagpatay, at madami pang iba. At pag-isip sa kapwa na hindi maganda, ay yan po ay malaking kasalanan. Tsak na tsak ang hulog mo sa impyerno. Huwag mo punta tayong magtaka kung doon tayo mapupunta. Dahil hindi ka na nagbabago eh. Halos sinasamba mo na yung demonyo, yung kadiliman. Maging mabuti po tayong tao. Andyan lang po ang ating Diyos anak na si Jesus Christ. Hinihintay ka magbago. Uy, bago-bago na. Anong petsa na? Kung kailan huhulog ka lang sa impyerno, saka ka maglulupasay na patawarin ka na ating Diyos. Pero yung teka niya magbago, ayaw mo magbago. Magbago na po tayo habang pinagbibigyan pa tayo na ating Diyos, anak ng si Jesus Christ na magbago. Baguhin na po natin sarili natin. Huwag tayo matigas ang ulo. Ganun, manalig tayo, manampalataya tayo sa ating Diyos. Sila lang po makakapagbigtas sa atin. Huwag po tayo maging gago dito sa ibabaw ng mundo o magtanga-tangahan. Maging mabuti po tayong tao. Pakita po natin pagiging mabuting tao natin sa kapwa-tao natin. Magsimula ka na magsisi. Pagsisihan mo na yung mga kasalanan gawa mo. Bumalik loob sa ating Diyos anak na buhay na si Jesus Christ. Siya lang makakapagligtas sa'yo. Pagsisihan mo yung mga kasalanan mo, magbago ka na. Baguhin mo yung gawa mo, mga mali mong gawa. Sumamba ka sa ating Diyos Ama, Diyos Anak at Diyos Espiritu Santo. Magbalik loob ka sa ating Diyos. Kung nade-depress ka, may malaki kang problema, lumapit ka lang sa ating Diyos, sa ating tatong Diyos, Diyos Ama, Diyos Anak, at Diyos Espiritu Santo. Tsak na tutulungan tayo nila. Huwag kang mangamba na hindi ka tutulungan ka nila. Hindi ngayon, hindi pa ngayon, pero sa taktang oras panahon, bibigay niya po sa atin na diglig, siksik at umaapaw pa. Huwag ka pong huwag ka pong masyadong magmadali sa mga biyayang bibigay sa'yo. Tamang tamang timing lang, tamang oras at panahon, ibibigay po yun sa atin. Basta magbago ka po sa mga kasalanan gawa mo, magsisi ka po sa mga kasalanan gawa mo. Baguhin mo na po yung mga mali mong gawa at gumawa lang po ng ikabubuti ng kapwa. Pag gumagawa at nag-isip tayo ng ikabubuti ng kapwa-tao natin at sumusunod tayo sa 10 commandment, tsak na tsak maliligtas lahat ang kasalanan mo. Pagsisihan po natin habang may oras pa tayo ang mga kasalanan gawa natin. Huwag na po tayong magbulag-bulagan. Gumawa tayo ng kabutihan. Pakita natin sa ating Diyos, anak ng si Jesus Christ na nagbabago na tayo. Tumulong, lumaban sa magulang, tumulong tayo sa magulang natin. Tumulong tayo unconditionally nang walang hinihintay na kapalit. Lagi tayong manalig magdasal na ikabubuti ng kapwa. Lalong-lalo na patatagin mo pananalig mo sa ating mga Diyos. Diyos Ama, Diyos Anak at Diyos Espiritu Santo. At huwag nagagawa ng mga maling gawa na alam mong makakasira ng kaluluwa mo. Gawin po natin parating magdasal. At hilingin po natin sa Diyos yung ikaliligtas ng kaluluwa natin at nakararaming tao na naliligaw ng landas o kahit na punta na sa kadiliman. Ihatin po natin sila na magbalik loob sa ating Diyos amang buhay na nasa langit, lalong-lalo na sa ating Diyos anak na ating tagapagligtas. Lumapit ka lang at humiling sa pangalan niya at tsak na tsak lahat yon ay matutupad. Basta patatagin mo ang pananalig mo sa Kanya. May pananalig ka, kung may manuba ka man sakit, panalangin mo na gumaling ka para maligtas ka o gumaling ka ng maayos at bumalik ang iyong magandang kalusugan. Kaya habang maaga pa, magsisi ka na sa mga kasalanan mo, pagsisihan mo, patatagin mong pananampalataya mo sa ating Diyos, Diyos Ama, Diyos Anak, at Diyos Espiritu Santo, at tsak na tsak, lahat ng kahilingan mo ay matutupad. Kaya hanggang dito na lang po aking advice. Ingat po tayong lahat and God bless.